Hey guys, baka sakaling gusto nyo i-keep ng forever mga pinagkakaingatan yung mga files. Mapa movies man yan, mga pictures, mga software, mga documents guys. I think para sa inyo ang Orico na power bank na to. Dito guys yung mga klase ng mga storage na talagang safe yung mga files natin. Na hindi po tayong kakabahan na kahit ilang taon, hindi po sila makukurap. Unlike sa mga nabibili natin ng mga normal na mga USB na pagka hindi po natin mga naingatan yung mga ganong klase ng mga USB, eh siguradong baka mag-corrupt yung mga files na pinagkakaingatan natin. Pero dito guys si Orico, iasahan natin guys, talagang tatagal yung mga pinagkakaingatan natin ng mga mahalagang files. Apat na variant po guys ang storage na yan. Meron po siyang 256GB, 512GB, 1TB, saka 2TB na storage option. Itong nasa atin po ngayon is ito yung 1TB na version. At saka ito guys pang save na mga videos. Di napakabilis mapuno ng smartphone ko dahil sa mga tad-tad na mga videos guys na mga ginagawa ko. At napaka-perfect guys ng storage na to para sa akin. Hindi nga lang po siya basta matibay. Napakabilis pa niya magpasa at mag-copy ng mga files. Eto guys, mapakita ko sa inyo. Yung package pala guys na kasama ni Orico is meron po siyang 2-in-1 na cable na kasama rito guys. Ito po yung una niyang dulo is naka Type-C po siya. Saka USB-A. Saka Type-C din. Ito guys, pakita ko po sa inyo kung gaano kabilis mag-transfer yung ganitong klase ng mga storage. Perfect to guys sa mga nagmamadali din. Pakita ko sa inyo guys, nilagyan ko po siya ng mga files. Mga random files guys, mga videos. Pakita ko sa inyo kung gaano siyang kabilis magpapasa. Pagkasaksak natin dito guys sa may iPhone is madedetect po siya ito guys. Nakalagay po dyan is Orico. Pakita ko sa inyo kung gaano siyang kabilis. Meron po akong files dito. Yan. Marami-rami din yan. At pagka tinignan natin yung file size ng storage na to is meron po siyang 12.25GB na storage na size dyan. Pero tingnan natin kung gaano ba siyang magkakopy, kung gaano siyang kabilis. Magkakopy papunta rito sa smartphone natin. Copy natin siya. Tapos ipe-paste natin dito sa may mismong smartphone natin. Orasan natin guys kung gaano po siyang kabilis matatapos. Ayun guys, tapos na po siya. Inabot po siya ng 30 seconds. Nag-transfer po siya na napakabilis. Mula dito guys sa may Orico, papunta guys sa may smartphone ko. Tingnan natin kung mas mabilis yung pabalik naman sa kanya. Itong files naman natin, papunta dito kay Orico. Tingnan natin. Lagay ko siya sa folder. Tingnan natin kung gaano siyang kabilis dito. Ito naman guys yung resulta papunta kay Orico mula po dito sa may smartphone ko. Tingnan nyo kung ilang gig to. Yun siya. 12.25GB. Nagpas 1 minuto lang po guys, gaano pong kabilis yun. Siyempre mas mabilis kung pagka papunta po rito, palabas po kay Orico yung files natin. Pagka po dito manggagaling yung files natin, papunta sa smartphone natin or sa any kind of mga device, is mas mabilis po siya. Pero guys, itong 1 minute na yan, still napakabilis pa rin po niya. Ang pinaka-limit na lang po guys, ang pinaka-magiging speed ng storage natin, depende po sa may device na kung saan natin po siya sasaksak. Dahil ito pong iPhone natin is ganun po siyang kabilis. Pero kung isasaksak po natin siya guys sa ibang device na mas mabagal yung storage type po natin, mas mabagal po siya magka-transfer dyan. Testingin ko po dito sa may tablet kung gano'n siyang kabilis magka-transfer dito. Dahil iba-iba po ang mga transfer speed guys sa mga bawat device natin. Iba rin po sa Android. Dahil meron po mga Android device guys na napakababagal magpasa ng mga files. Na pagka naka-OTG po tayo. Ito guys, pakita ko po sa inyo dito sa may iPad kung mas mabilis pa siyang mag-transfer. Dahil kanina po sa may iPhone, sinabot po siya ng 30 seconds lang. Tingnan natin kung gaano po siyang kabilis magpapasa dito. Yun guys, natapos po siya agad. Yan po yung ibig kong sabihin na nakadepende po sa device natin kung gaano pong kabilis yung magiging transfer speed ng ating Orico na portable SSD
Dahil dito po sa may iPad ko na gamit kayo, sinabot lang po siya ng 22 seconds. Mas mabilis po siya compared sa may iPhone kanina. Kaya kung sakali man guys, meron kayong mga high-end na mga device dyan. Sa kay Feber man guys, meron tayong mga movies dito sa may Orico na portable SSD natin. Pwede rin po itong mag-play sa mga TV natin guys. As long as yung TV natin is supported po ng mas matataas na storage type. Dahil may mga TVs guys na hindi po ito gagana. Pero guys, kung ang TV nyo naman is mamahalin at mga Sony or mga high-end na mga TV guys na supported ng mga 4K videos, I think okay din ng ganitong klase ng mga storage para sa inyo. Dahil napaka-convenient niya. Lalong-lalo nga sa akin. Alisin nyo lang tong cable guys. At pwede nyo rin siyang gawing palawit sa natin dahil napaka-safe din po niya. Ito pong body niya guys, meron po siyang aluminum na body rito. At meron pa siyang ring dito guys para gawin nating palawit. At dito po sa ilalim yung pinakasaksakan natin. Kaya kung sakali man guys, naghahanap po tayo ng matibay na storage. Hindi na basta matibay guys, napakabilis din. Dahil napaka-convenient guys sa mga ganitong klase ng mga storage para sa akin dahil napakabibilis nga po nila. At safe pa yung mga files natin. Lalagay ko na lang po guys yung link sa may description saka sa may comment section. Kung sakali man po interested kayo dito sa may Orico na portable SSD. Yan po yung pangalan niya. Portable SSD C10. Yan po yung brand natin. Tapos kung sakali man guys na hindi nyo trip yung ganitong klase ng design, meron din po tayo isa pang Orico na storage dito. Mas lalong perfect guys sa may smartphone natin, lalo kung iPhone pa. Dahil pagka po sinaksak natin dito yan guys, is magiging magnetic din po yan. Yan. Saktong-sakto po yan guys dito sa may iPhone. At sa merong mga MagSafe na mga smartphone. Tapos makukuha pa natin yung pinakasagad guys na storage na speed. Lalagay ko na lang din guys yung link sa may video na kung sakali man po gusto nyo. Ganyan lang guys yung mabilis na review natin dito kay Orico na portable SSD. Thanks for watching.